Ang tingin ko diyan, Miss Maricel, ay ito ay karapatan ng mamamayan na magsampa sila, no? Kung nakikita nilang merong impeachable offenses na gawa, so yan yon. Ngayon, responsibilidad din nila na magkalap ng ebidensya ukol dyan, and hopefully they'd be able to convince the House leadership na ano rin, na bigyan ng pansin yung kanilang i-file. Pero kami, nakatuto kami dito, we are confident na ito ay lalagpas doon sa determination of sufficiency in form and sufficiency in substance sa House Committee on Justice, kasi it's almost the same as the one that was filed last year na nakapasa nga sa kanila, no, na i-transmit nga nila. Tapos nadagdagan pa ito nung testimonya ni Mr. Ramil Madriaga. So there is no reason for them to deny or to find this insufficient in substance, kasi the very same members of Congress ang nagpasa nito. Kaya yun. Pero parang ang mangyayari ngayon, magsasabay din yung dalawang impeachment. Impeachment versus PBBM and VP Sara. Parang ang hirap sa Kongreso ngayon pala. Ang daming mga ganap. Depende po yan kung gaano kabilis magtrabaho yung House Committee on Justice. Kasi kung marerefer na yan sa Monday, sa Tuesday, pwede na sila mag-organizational meeting, magpatawag na sila ng hearing, o following the 3-day rule, the first week of February, pwede na sila mag-conduct ng hearing to determine the sufficiency in form and sufficiency in substance. Pagka hindi sila nakalusot doon, by the time magpa-file yung mga impeachment against Sara Duterte, baka na-dismiss na yung kaso na yan. Yun lang yung isang anggulo. Ngayon, kung pumasa yan sa sufficiency in substance, and that's another matter.